Sige po, tayo pong lahat ay mag-ready na po sapagkat makikinig na po tayo ng mensahe buhat sa pinakapuso ng ating Panginoon. Amen? At mag-expect po tayo na dakilang bagay na naman po ang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Sige po, tayo na pong lahat ay tumayo. Amen? Tayo na pong lahat ay tumayo. At magtaas po tayo ng ating kamay patungo ng langit. Hallelujah. Taas po tayo ng ating mga kamay at yumuko po tayo at pumikit. Hallelujah. Yumuko po tayo at pumikit. Muli natin pakalasain ang malakas na presensya ng Diyos. Ang anointed message, full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinaka-perfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoon. Wala pong iba, ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Nakikinig at nanonood, taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Ibigay po natin yung pinakamataas sa parangal para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Let your presence fill our hearts. Let your presence fill our hearts. Let its vessel offer up to you. Sabihin po natin lahat, for you alone are holy. For you alone are holy. You alone, you alone are holy. Oh, God alone, you deserve. Jesus, you alone. My Jesus, you alone. You alone are holy. Yes, alone. You You deserve the Lord. My Jesus, you alone. Panginoong Diyos, muli, lingapin mo po ang inyong mga anak. Inyo pong dinggin ang aming mga panalangin. Inyo pong tugunin ang aming mga kahilingan. Inyo pong pagilingin ang aming mga karamdaman. Gawan niyo nga po kami muli, Amahan ng Himala. Hayaan niyo pong maranasan muli namin ang inyong kabutihan. Muli, O Diyos, idantay niyo sa amin ang inyong mapagmahal na mga kamay. Nais namin muling maranasan ang inyong pag-ibig. Isang pag-ibig, Panginoon, na nagpapahawi ng aming kahinaan, na nagpapahawi ng aming kalungkutan. Lahat po, Diyos, ng aming doubts, worries, and unbeliefs, O God, ay napapawi, Panginoon, as we feel your loving touch. Kaya naman po muli, Ama, bisitahin niyo po kami sa araw na ito. Bigyan niyo po kami muli na isang karanasan na maghahatid sa amin sa mas mataas pang paglilingkod sa hindagay ng pangalan. Panginoong Diyos, muli, Ama, amin pong inaamin, tinatanggap
that apart from Thee, we can do nothing. Kaya naman po, Ama, Ikaw po ang sinasabi namin may-ari ng lugar na ito. You are the owner, not just the guest of this church. You are our producer, our programmer, our director. Ikaw po ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Kaya kayong pa lamang, Ama, kunin niyo na po ang lahat ng karangalan. Ito'y para lamang po sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo ng bawat sa iyong magsabi na. Amen. Palakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. At yung mga nakikita nating mga evaporative air conditioner. Yun na nga yun. Yung mga nakikita natin yan ay hindi pa yan. Sapagkat i-install pa natin ang talagang package type air conditioning unit. At pag naikabit natin, yan ay pangkalat lamang po ng lamig. Amen po ba? Maliwanag po ba yun? Pakisabi, hindi pa yan. Dahil hindi ko pa ibinibigay ang first fruits ko. Sino man yun? At hindi pa buo na ibinibigay. Kapag hinihintay na po. Pakisabi, hinihintay na ni Lord. At narinig po natin sa mga patotoo ng ating mga kapatid na sila po ay nagsasacrifice. So, totoo po yun. May mga time po talaga sa buhay natin, no, talagang todo tayo biyaya. Pero may mga time kapag alam natin, para muna kay Lord, higpit muna tayo ng sinturon. Tama po ba yun? Naunawaan po ba natin yun? Kaya nating magluwag ng ating sinturon at kaya rin nating maghigpit ng ating sinturon. Sabi nga ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Sabi nga ni Apostle Paul, I learn to be full and I learn to be abased. Kaya dapat tayong lahat ay alam natin yan. May panahon na kinakailangan natin, marami tayo. Pero may mga panahon na kinakailangan natin maghigpit ng sinturon para sabihin natin, Lord, hindi muna kami, sa'yo muna ito. Amen po ba? Amen po ba? Sino pong nakakaunawa nun? Taas ang kamay. Yung lubos na nakakaunawa, taas ang kamay. Yung makakaunawa pa lang, taas din ang kamay. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang mapakinggan natin yung mga patotoong yan. At huwag natin kalilimutan that as we seek first His kingdom and His righteousness, Matthew 6:33, the Bible says, the Lord will give us all our needs. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. At sa oras na ito, napakaganda ng mensahe ng Diyos. Pinamagatang, gaano mo kamahal si Jesus. Pakisabi, gaano mo kamahal si Jesus? Or gaano ko kamahal si Jesus? How much do you love Jesus? Isang tanong, no? Gaano mo kamahal si Jesus? Yan. No? Pwede rin gaano mo kamahal ang ating inang bayan. Gaano mo kamahal ang iyong minamahal. Gaano mo kamahal ang ating iglesia. Gaano mo kamahal ang iyong eskwelahan, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, o ang sino pa man. Pero sa oras na ito ay ang tanong ay, gaano mo kamahal si Jesus? Pero bago natin puntahan yung gaano mo kamahal si Jesus o yung pagmamahal natin kay Jesus, alam natin yung John 3:16. Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world. No? Ibig sabihin, bago natin tanungin ang ating mga sarili kung gaano natin kamahal si Lord, tanungin muna natin si Lord, gaano ba tayo kamahal ni Lord? At napakaraming bersikulo niya. Lalo na kung kayo po'y gumagamit ng Bible na kagaya ko, na study Bible, na isang verse tuloy-tuloy na yan dahil may reference. Kapag kayo ay nag-download ng Bible sa inyong mga cellphone at yan ay study Bible o reference Bible, tuloy-tuloy na yung mga bersikulo, mababasa mo na talaga. Ano po? At gaano ba talaga tayo kamahal ng Diyos? For God so loved. Pakisabi, so loved. Yung salitang so loved, gayon na lamang, no? That is indescribable. Hindi kaya ipaliwanag. Immeasurable, hindi kaya sukatin. Amen po ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sa katauhan, kasama tayo riyan, tayong lahat. That He gave, binigay niya ang kanyang one and only Son. No? Yung meron siyang iisa lang, pakisabi iisa lang, binigay niya, walang natira. Ganon tayo ang mahal ng Diyos.
Yung nasa kanyang iisa lang binigay niya, yung iisa lang niyang buhay, no? Bilang Diyos, siya po'y nagkatawang tao. Alam mo, ang Diyos hindi pwedeng mamatayan eh. Kaya nga kinakailangan siyang magkatawang tao para siya mamatay. At yung kanyang kaisa-isang buhay na ito nung siya nagkatawang tao, ibinigay niya para sa atin. Amen? Upang sino man na sa kanya'y maniwala o manampalataya ay hindi na mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. In order for us to have everlasting life, ang Diyos ang binigay niya yung kanyang kaisa-isang buhay, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, the one and only Son. Alam niyo po si Abraham. Si Abraham is a type of God the Father. Si Abraham ay tipo ni Jehovah God, ang God the Father. Kasi si Abraham, iisa lang yung anak niya. Abraham waited for 25 long years in order for him to have a child. At nung siya'y nagkaroon na ng anak after 25 years, akalain mong hiningi ng Diyos. Akalain mong hiningi ng Diyos yung kanyang anak. No? Hindi naman nagatubili si Abraham, binigay niya sa Diyos yung kanyang anak. Sabi niya, sa Diyos nagmula, may karapatan siya. At kung sinasabi ng Diyos na dadami ako sa amagitan ng aking tunay na anak na si Isaac, so therefore, ibabalik niya yan at binalik ka ng Panginoon. Amen po ba? Pakisabi tunay na anak. Kasi nga ang tunay niyang anak, sa tunay niyang asawang si Sarah, si Isaac. Meron din siyang anak na hindi naman niya ito sa tunay na asawa dahil pinilit lang siya ni Sarah na masipingan itong si Hagar sa alipin ni Sarah. So ang nangyari, nagkaroon siya ng anak dito. Ito nga po si Ismael. Si Ismael ang pinagmulan ng mga Arab nations. Amen po ba? So si Abraham was a type of God the Father na hindi niya winidhold ang kanyang kaisa-isang anak. Ganon din po ang amang sumasa langit, hindi niya winidhold ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang tayo ay hindi na mapahamak o hindi pagkaroon ng buhay na wala hanggan. Amen po ba? Tayo po ay patungo ng langit. Hindi lamang tayo nagpapakasakali o nag-aalatsamba. Sigurado, langit po ang ating punta sapagat ang liwanag shall not perish but have everlasting or eternal life. Romans 5:8, tingnan natin yung Romans 5:8. But God demonstrates His love, His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Kagaya nito, nung ito ay binibili natin sa mall, masyadong limited yung kanilang mga stocks, ano po. At sabi nga natin, hindi namin kailangan yung maliit, kailangan namin malalaki. So, ang sabi nga noon ng promodizer, sabi nga noon doon po kayo sa warehouse pumunta para makita nyo lahat ng malalaki at ma-demo sa inyo. Amen po ba? So, ibig sabihin ng dinedemo, ibig sabihin pinapakita. Amen po ba? Paano raw dinemo, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Bagamat tayo'y mga makasalanan pa si Kristo ay namatay para sa atin. Amen po ba? Handa po ba kayong mamatay sa inyong mga mahal sa buhay? Medyo mahirap yun, no? Handa po ba kayong mamatay para sa inyong mga kaibigan? Handa po ba kayong mamatay para sa inyong mga kaaway? Si Kristo po ay hindi lang handa na matay talaga para sa kanyang mga kaaway. Tayo po yun. Sa 1 John chapter 4 verse 10 says, this is love. Ito ang pag-ibig. Yan. How do you define love? Yan. Love is like a rosary, sabi nila, that full of mystery. Love is the beginning of trust. Love is like a grave mental disease. Sabi nilang ganun. Pero this is love, sabi ng Bible. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ito ang pag-ibig, hindi natin siya mahal. Minahal tayo ng Diyos at isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang atoning, pag sinabing atoning, handog na sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Maliwanag po mga minamahal. Tayo po ay nagkakaroon ng buhay na hanggan
sapagat may Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. So, na-establish natin yung love ng Lord. Hindi natin siya mahal. Mahal niya tayo. Nag-sacrifice siya. Binigay niya kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para sa atin. And not only that, ano sabi ng Bible? Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ngayon ang tanong ay ito. Kung mahal tayo ng Diyos ng gayon na lamang, indescribable, immeasurable, anong klase naman ang pag-ibig sa atin ng Panginoon? Bago natin tuluyang puntahan yan, may 4 na uri ng pag-ibig Tingnan nga natin yung 4 na uri ng pag-ibig. Yung unang uri ng pag-ibig ay tinatawag na agape. Write it down. Ang ibig sabihin ng agape ay kagaya ng pag-ibig ng Diyos o pag-ibig ng Diyos. Yung tinatawag natin for God so love. Unconditional, indescribable, immeasurable. Pag-ibig pang Diyos. Ang ibig sabihin ng agape ay pag-ibig pang Diyos. Sabihin mo, pag-ibig pang Diyos. Number 2, ano ibig sabihin ng isa pang pag-ibig? Phileo. Ano ibig sabihin ng phileo? Pag-ibig pang kaibigan. Pag sinabi mong, I love you, Lord, pag-ibig pang Diyos yun. Pag sinabi mo sa kaibigan mo, I love you, pag-ibig pang kaibigan yon, ang ibig sabihin nun ay phileo. Ang mga iyan ay salitang Grego. Dahil ang Biblia ay naisulat sa Grego at sa Hebreo, Hebreo Old Testament, Grego New Testament, at may konting halong Aramaic. Okay? So, pangalawa, phileo. Pangatlo, pag sinabi mo sa nanay mo, sinabi mo sa daddy mo, sinabi mo sa kapatid mo, I love you. Yun ay pag-ibig pangmahal sa buhay. Yun ay istorge. Istorge. E tao pa ho ba rito? Yan. Pag sinabi mo sa iyong mahal sa buhay, sa iyong mami, I love you, mami. No, that an istorge kind of love. Love for your loved ones or your family. No? Phileo, I love you, it means love for your friends. Agape, love for your God. And number 4, ito yung pinakamababang pag-ibig na tinatawag na eros. Ang ibig sabihin ng eros, ito yung pagmamahal mo sa iyong asawa. Yan. May tao pa ho ba rito? Eros, pagmamahal mo sa iyong asawa. Amen po ba? Sa palakpakan nga natin na saglit ng ating Panginoon, naunawaan po ba natin? Sige, kopyahin niyo muna saglit yung mga kumukopya. Yan. Agape, pag-ibig pang Diyos. Phileo, pag-ibig pang kaibigan. Istorge, pag-ibig pang mahal sa buhay. Eros, pag-ibig pang mag-asawa. Yan. Yan ay mga salitang Grego dahil ang New Testament ay sinulat sa Grego at ang Old Testament ay sinulat sa Hebreo at may halong konting Aramaic. Bakit Grego ang New Testament? Dahil yun ang international language ng panahon ni Christ. Ngayon, ano ang international language? English. Bakit Hebreo ang Old Testament? Kasi yun ang mga lingwahe, dialect, language ng mga Israelita noong mga Old Testament. Kahit naman ng New Testament, yun din naman pa rin naman ang kanilang language. Kaya lang, ang international language ay yun pong Grego. Amen. At puntahan natin mga minamahal sa aklat ng John 21. Siguro punta muna tayo sa verse 15. Bago natin puntahan yung verse 1 mamaya, balikan natin yan. Simulan muna natin sa verse 15. Tingnan natin. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John. Yan. Sa mababaw na Tagalog, Simon, son of John. Sa malalim, sa mababaw na Tagalog, wala, mababaw na English. Sa malalim na English, sa mga King James Version, nababasa nyo, Simon, no? Yan, son of Jonah or the Bar Jonah. Yan. Yung John at saka Jonah, parehas yun, variation yun. Simon, the Bar Jonah, son of Jonah. Simon, son of John. Yan. Ganyan lang yung mga pangalan ng unang panahon, halos pare-parehas Simon, Peter, John, Mark, Luke, no? Ganyan yung mga panahon ng unang panahon. Ngayon, medyo iba-iba na yung mga panahon ngayon, di ba? Ay, iba na ang panahon ngayon, iba-iba na yung mga pangalan ngayon, di ba? Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Alam niyo ba nung unang panahon na ang mga pangalan ng ating mga Pilipino kinukuha sa kalendaryo? Alam niyo yun? Opo, kinukuha sa kalendaryo nung unang panahon yung mga pangalan natin. Glory to God.
Yan, ang sabi nga noon, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Mahal mo ba ako higit sa mga ito? Yan. Ano ba yung mga itong yun? No? Ang tingin po kayo sa akin, sabi ni Lord, Simon, son of John, mahal mo ba ako higit sa mga ito? Mas mataas ba ang pag-ibig mo rito kaysa sa akin? Nakikinig pa ho ba tayo? No? Ituloy natin ang pagbasa. No? Yes, Lord, He said, you know that I love you. No? Opo, Panginoon, alam niyo po na kayo ay aking minamahal. At alam mo ba na hindi satisfied si Lord? Listen very carefully. Pag nagbabasa ka sa English o nagbabasa ka sa Tagalog, hindi mo lubos na maunawaan ang kahulugan ng you know that I love you. Pero kung babasahin mo yun sa Greek, sa original translation, o nagbabasa ka sa Amplified Version, makikita mo na ang tanong na sa Kristo, ito po, tingin kayo sa akin, Peter, agapaw me, or agape me? Yun ang tanong niya. May tao pa ho ba rito? Ano yung agape? Pag-ibig pang Diyos. Peter, agape me? Ang sagot ni Pedro, tingin kayo sa akin, yes Lord, pileo you. Yun ang sagot niya. Tama ba yung sagot niya? Mali. Sapagat ang sagot niya, pagmamahal ay pang kaibigan. Parang ganito, isa kang binata, nagtapat ka sa isang dalaga. Mahal mo ba ako? Sasagot yung dalaga, oo, mahal kita. Pero pang kaibigan lang. Hindi ba pwedeng taasan mo? Hindi, hanggang dun lang talaga. Pangkaibigan lang. Dahil ako'y may iba ng minamahal, nakatali na ang puso ko sa Kanya. Kung kaya mong alisin yung tali, sige, gawin mo. Pag hindi mo maalis yung tali, wala. Wala kang pag-asa. Pangkaibigan lang talaga ang pagmamahal ko sa iyo. Yun ang sagot ni Pedro. Ang tanong sa kanya ng Panginoon, Peter, agape me. Ang sagot ni Pedro, yes Lord, pileo you. Jesus said, feed my lambs. Bakit ang tanong ng Panginoon na ito? Pedro, higit mo ba akong mahal sa mga ito? Yan. Siguro puntahan natin yung John 21, beginning verse 1, para lubos nating maunawaan. Afterward, Jesus appeared again to His disciples by the Sea of Galilee. It happened this way, Simon Peter, yan, si Apostle Peter yan. Thomas, also known as Didymus, Nathaniel, si Nathaniel, siya rin si Nathaniel, siya rin si Bartolomeo, siya rin yun. Kaya dapat yung malaman yung mga pangalan nila. Si Simon, siya rin si Peter, siya rin si Cephas. Diba? Si Tomas, tinatawag din Didymus, no? Si Nathaniel, tinatawag din yan si Bartolomeo yan eh. Tao pa ho pa rito. Yan. The sons of Zebedee, sino yung mga anak ni Zebedeo? Si John at saka si James and the other disciples were together. Basahin natin verse 3. I'm going out to fish. Simon Peter told them and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Listen very carefully. Si Pedro ay isang mangingisda. Bago siya na born again, bago siya naging Kristiyano, bago siya naging apostle, siya isang mangingisda. At pagkatapos noon ay bumalik siya sa pangingisda muli. Yung iniwanan na niyang trabaho, binalikan niya. At siya po ay nangdamay pa, nag-imbita pa siya. Hindi naman niya punersa, hindi naman niya pinilit, pero inimbitahan niya pa yung mga iba. Sabi niya, mangingisda ako. At ang sabi ng anim, sasama kami sa iyo. At noong oras na iyon, wala silang nahuli. Wala silang nahuli. Bakit sila walang nahuli? Sapagat sila ay wala sa kalooban ng Diyos. Kaya yung tanong ni Christ, panigan natin yung John 21, verse 15. Panigan natin. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? So maunawaan natin yung salitang ito or this. Pedro, mahal mo ba ako higit sa pangingisda?
Pedro, mahal mo ba ako higit sa profession mo? Yun ang tanong ni Lord kay Pedro. Bawal ba na maging isda? Hindi po. Isang marangal na trabaho ang maging isda. Kung walang maging isda, hindi na tayo makakakain ng isda. Puro na lang baboy, puro na lang manok, high blood ang labas natin. Masama bang magtrabaho? Hindi. Dapat nga, lumalaki pa ang kita ng mga nagtatrabaho at lumalaki pa ang kita ng mga nagninegosyo para lumalaki ang binibigay nila para kay Lord. Tama po ba? Ibig sabihin, hindi masama ang maghanap buhay, hindi masama ang magnegosyo. Pero, bawal ito kay Pedro. Bawal ito sa mga apostoles na kasama ni Pedro. Bakit bawal sa kanila? Ano ang dahilan? Sapagkat sila ay tinawag ng Diyos hindi para magtrabaho, hindi para magnegosyo, kung hindi para manghuli ng kaluluwa at para mag-alaga ng iglesia at ng tupa ng ating Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Against ba tayo sa mga Kristiyano ha? I'm referring to born-again Trinitarian Christians ha? Against ba tayo sa mga Kristiyano Trinitarian na tumatakbo sa eleksyon? Hindi. Gusto nga natin manalo sila dahil kinakailangan talaga ng mga Kristiyano sa politika. Amen? Ang tanong ay ito, against ba tayo sa mga pastor at mga apostol, evangelista, guro at mga propeta na alam nating tinayo ng Panginoon para maging mga ngaral at maging leader ng iglesia at sila ay tumatakbo sa iglesia at I mean sa politika. Against ba tayo sa kanila? Hindi tayo against sa kanila, pero hindi tayo pabor sa kanilang pagtakbo sa at pagpasok ng politika sapagkat hindi nila tawag yun. May tao pa ho ba rito? Yes. Burden is not a calling and calling is not a burden. May tao pa ho ba rito? Naunawaan mo ba natin? Bakit sabi nga ni Sister Christy DG kanina, bakit nagsasacrifice siya?